Hello Church, magandang umaga po ulit sa bawat sa po sa atin. This is our third Sunday doing our worship service through live streaming. At natutuwa po talaga tayo sapagkat nangyari ang lahat ng ito, yung nangyayari sa panahon po natin, na ang technology po ay nakalatag na upang sa ganitong mga pagkakataon, sa biyaya ng Panginoon, ay tuloy-tuloy pa rin po tayo ng pagpupuri sa Kanya bilang Kanyang church at sama-samang nagpapanalanginan, di man tayo magkakasama sa ating iisang lugar. Ngunit sa kabila po nito ay meron tayong kakayahan po ngayon to unite and worship God and to pray to God and to seek His face upang patuloy pong kumilos siya sa ating mga buhay para po din sa ating mga bansa. At natutuwa po ako sapagkat sa kabila nga po ng nangyayari, meron tayong pagkakataon palagi upang gamitin natin ang salita ng Diyos, magpalakas sa bawat isa at hindi tayo maapektuhan ng distance, ng location, sapagkat nasaan man tayo, pwede po tayong magpuri sa Panginoon po natin. Kaya hayaan nyo na sa ating pagpapatuloy po ngayon ay muli kong ipaalala sa bawat sa po sa atin na ayahin natin ang buo nating pamilya, ilagay natin sila sa maayos na lugar, nakaupo tayo at sasabay tayo sa anumang pong nakikita po natin. Kaya sa umaga po na to, magpupuri tayo at sasamba sa ating pong Panginoon. Pangunahan po tayo ng ating worship team upang sa pamamagitan ng kanila pong pagpupuri, pagsamba, sama-sama din po tayo, itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Muli po, ulitin ko yung pangako ng Panginoon, naninirahan ang presensya ng Diyos sa papuri ng kanyang mga anak. Let's worship the Lord.
Heaven's open now. So come and fill this place. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit. With power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Holy Spirit. With power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit, Holy Spirit. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. Come on, church. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. Come on, talk to Jesus. More of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. Come on, declare it. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. We want more of your presence. We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you. Jesus. We want you, Father. So come and fill this place with your mercy, with your grace. Holy Spirit, Jesus. Come on, church, worship the Lord. Worship Him right now, Lord. With power and with love, all consuming fire, come, Holy Spirit. Come on, worship Him. Worship the Lord. With your mercy, with your grace, Holy Spirit, Holy Spirit. The Lord
We want more of your power. We want more of your glory. We want to know you, Jesus. We are gathered today, Lord God, sa bawat bahay namin to worship your name, Lord. To give you praise, Panginoon, na kahit ano man ang natnan kami, Lord God, dito sa mundo, Lord, we will still honor your name because your name is so powerful, Panginoon, so wonderful, so beautiful enough, Panginoon, na walang virus, walang kahirapan, Panginoon, walang corruption, Panginoon, no depression, makakatalo dito, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, let's worship the Lord. We give you praise, Lord God. We give you praise, Jesus. Hallelujah.
You have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nobody can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nobody can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin. Oh, the heavens are roaring right now. The heavens are roaring. The place of your glory. For you are raised to life again. Oh, you have no rival, Lord. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name Praise God. Salamat po sa Panginoon sapagkat totoo pong napakabuti ng Diyos natin. Karapat-dapat lagi siyang purihin at sambahin. At yan niyo po na tayo po ngayon magpatuloy na sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pero bago po yon ay nais ko pong ipahiwatig din sa bawat sa atin o ipabatid sa bawat sa atin na ang Conquerors Church family, actually churches, no, Conquerors churches ay kasama po ng buong bansa, ng buong Pilipinas sa pananalangin, sa pagdulog sa Diyos natin
sa kung ano man po ang nangyayari ngayon sa ating bansa, maging sa buong mundo. At our heart goes to those people, no, na lalo na po sa ating mga frontliners, so nababalitaan natin, nababasa po natin na isa-isang napapahamak, isa-isa pong bumibigay ang kanilang katawan, at yung po bang lungkot na ang pamilya ay hindi man lamang nakasama habang sila po'y nasa karamdaman na to, hanggang sa huling sandali ng buhay nila, hindi man lamang nila nakita, nahawakan, di man lang sila natabihan ng kanilang mahal sa buhay, ay nagdudulot po ng lungkot sa lahat. Lahat ng nakakarinig, lahat ng nakakabasa, lahat ng nakakapanood. At ang puso po namin ay kasama pong umiiyak sa Panginoon na patuloy ang Diyos po ang magbigay ng comfort, ng peace sa sino mang pamilya na naapektuhan na po nitong sakit po na to o nitong virus po na to. At ang dalangin po namin, patuloy po na yung comfort ng Panginoon ay maranasan ng bawat sa atin. So, our prayers go to all our frontliners, mula po sa mga health workers natin, ang ating mga sundalo, ang ating mga kapulisan, at lahat pa ng mga taong kumikilos ngayon at tuloy-tuloy na naglilingkod para sa bayan. Dalangin po namin ang kaligtasan ng Panginoon para sa bawat sa atin at ang mabilis na solusyon na sa panahon po na to ng karamdaman na nasa paligid po natin. Salamat sa Diyos. So, dinig ko po ngayon na tayo po'y manalangin muna upang tayo po ay samahan ng Diyos. Ama, marami pong salamat sapagkat sa umaga po na to, minsan pa kami po ay mag-aaral ng salita mo. At ang salita mo, inaangkin ko na sa tuwing ito'y pinag-uusapan, sa tuwing ito'y pinagsasalu-saluhan ng iyong mga anak, mayroon pong nakukuhang biyaya, pagpapala, kalakasan, sapagkat ang salita mo'y bukal ng pag-asa, kaaliwan, kalakasan. At salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamagitan ng salita mo, tuloy-tuloy nalalakas talaga ang iyong mga anak, anuman ang nangyayari sa buhay namin, sa paligid namin, sa panahon po namin, sapagkat naniniwala po kami ang salita mo'y makapangyarihan at patuloy na pwedeng maging daan ng tagumpay ng iyong pong mga anak. Salamat po ng marami at minsan pa binabalik namin po sa iyo ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa umaga po na ito, nais ko pong ibahagi sa atin. At ito rin po ay isa sa mga mensahe na sa nakaraan ay naibahagi ko na sa church natin dito sa Pasig. At hayaan niyo po na sa pamamagitan ulit ng pagbabalik aral po natin na ito ay muli magsilbi po itong pagpapala sa bawat isa sa atin. Basahin ko po ang talata sa Psalms chapter 103 verses 1 and 2. Sabi po dito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits." Ang sabi ng salita po ng Diyos, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Purihin mo siya. Lahat ng nasa akin magpuri sa Panginoon. At huwag mong kakalimutan ang lahat ng kanyang mga pagpapala. Lahat po ng mabubuting bagay, benefits, lahat ng mga pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, karapat-dapat mong purihin ang Diyos natin at pasalamatan. So sa umaga po na to, marami talagang benefits ang makilala ang Diyos, ang gawin mo siyang Diyos ng buhay mo. Katulad nakaraang linggo, pinag-aralan natin, napakaraming pagpapala pag ikaw ay pinapalibutan ng presensya ng Diyos o kilala mo ang Diyos. At sa umaga po na to, hayaan nyo na minsan pa, balikan po natin yung ilang mga pagpapala. So ang topic ko po ngayon is victory over crisis. Isa po ito sa benefits na makilala mo si Kristo bilang Panginoon natin at sarili pong tagapagligtas. So, nais ko pong basahin, ito pong isa pong eksena sa Gospel of Matthew na kung saan ang ating Panginoong Hesus ay naglalakbay kasama po ng kanyang mga alagad at sila po'y napadaan sa region ng Caesarea Philippi. At habang siya po'y dumadaan doon,
ay nagsimula siya ng isang discussion sa kanyang mga alagad. Pero bago po ituloy, ito pong discussion po nila, ang Caesarea Philippi po ay isang lugar na kung saan maraming mga iba't ibang dinidiyos ang mga tao sa lugar po na to. Isa po dito ay yung tinatawag na si Pan. Okay, Pan is a horned god. Isa po siyang dinidiyos din ng lugar po na yon, since ito pong Caesarea hindi naman part talaga ng Jerusalem o ng mga Hudyong sumasamba sa totoong Diyos. So ito po ay isa sa dinidiyos po nila, itong si Pan. At sa isang gilid ng isa nilang bundok doon ay meron po talagang mga temples na dedicated para dito sa kay Pan o sa kanilang dinidiyos na si Pan. At habang sa gilid po ng bundok po na to ay mayroong uka dyan na parang kuweba at nakalagay po doon sa kuweba po na yun ay the gates of hell. Iyon po yung pintuan ng impyerno, sabi po doon, no? Anyway, weird man sa ating pandinig na may mga ganung tao na sumasamba sa ganitong Diyos o Diyos-Diyosan, ay hayaan niyo po na mula doon, may maraming tayong makukuha dito na truths concerning Jesus Christ. At hayaan niyo po na habang binabasa natin at pinag-aaralan yung ganung senaryo na sila marahil ay nasa tapat ng bundok na yon na may templo ng isang Diyos-Diyosan at sa gilid doon ay may uka na parang kuweba at nakalagay gates of hell. Okay? Pagkatapos, ito po yung pag-uusap ng Panginoon at ng kanyang mga alagad. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say the Son of Man is?" Ito po'y galing sa Matthew 16:13 to 18. Verse 14, they replied, "Some say you are John the Baptist. Others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" Verse 15, He asked, "Who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it." Sabi po ng salita po ng Diyos. Sa Tagalog, sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito'y tatayo ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa iyo. So ang kwentuhan po nila ay ganito, sino ako? Sabi ng tao. Sabi ng kanyang mga alagad, sabi po nila, ikaw daw si John the Baptist na muling nabuhay kasi napugutan na ng ulo dito si John the Baptist. Sabi po nila, ikaw po si Elias o si Jeremias. Pagkatapos sabi ng Panginoon sa kanila, kayo, yung mga alagad po niyan. O para sa atin ngayon, tayong nakakilala kay Kristo. Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, kayo, sino ako sa inyo? Okay? Sino ako sa inyo? Matindi po yung aking pananampalataya at paniniwala na malaki ang kinalaman kung ano ang pagkakilala mo sa ating Panginoong Hesukristo upang maranasan natin yung pong benepisyo na yun, na magtagumpay tayo laban sa krisis. Ano mang nangyayari sa panahon natin, magtagumpay tayo laban sa krisis. Matindi po talaga nangyayari sa panahon po natin. At talagang maraming natatakot, nag-aalala, nangangamba po talaga. At habang bawat araw na lumilipas, nakikita natin, di lang ating bansa, kundi maraming bansa, pataas ng pataas po yung bilang ng mga namamatay at mga infected ng COVID-19. So, talagang sabi po dito, sabi ng Panginoon, kayo, sino ako sa inyo? At pagkatapos, sabi po dito ni Apostol Pedro, you are the Messiah. You are the Son of the living God. At pagkatapos, nung sabihin po ito ni Pedro sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya,
Blessed are you. Pinagpala ka, Simon, anak ni Jonah. Sabi niya, pinagpala ka. Kasi yung sinabi mong katotohanan ngayon, hindi galing sa tao yan. Galing yan sa Ama ko, sa langit, ang sabi niya. At sinasabi ko sa'yo, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig dito o hindi magtatagumpay kahit pa ang pintuan ng Hades. Now, tinan po natin ang sinasabi po dito. Sabi ni Apostol Pedro, ikaw po ang Mesyas o ang Kristo, ang tagapagligtas. At yung pong sinabi niya na ikaw ang Kristo, ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, yan ay kapahayagan sa iyo ng aking Ama na nasa langit. Ngayon, yung pong katotohanang binanggit ni Pedro, yung pong sinabi niyang, you are the Christ. You are the Messiah. You are the Savior. You are the Son of the living God. Sabi ng Panginoon, dyan sa sinabi mo na yan, dyan sa kapahayagan ng aking Ama sa iyo na yan, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So mga magulang at kapatid, pagkatapos dinugtog niya, sabi niya, and the gates of hell, and the gates of Hades, will not overcome it. Hindi ka madadaig. Yung church na to na tinatayo ko, yung iglesia na to na tinatayo ko, sabi niya, hindi makapananaig kahit pa ang pintuan ng impyerno. Now, gusto ko lang pong sabihin sa bawat isa, no? Kaunting pag-aaral po tayo. Yung panahon po kasi na yon, yung city gates ay ginagamit po iyan para sa defense. No? Para sa defense. Ang city gates ay ginagamit para sa defense. Kahit sa panahon natin, yung gate ng ating bahay, ng ating bakuran, o yung pintuan natin sa ating bahay, lahat naman yan kahit ating ginalagyan ay para depensa ng ating pamilya sa sino mang gusto pong umatake o pumasok sa atin. Kaya pinatitibay natin, talagang grabe ang padlock natin, pinatitibay natin gusto ang pagkakagawa nito, kasi ang gate, depensa. Okay? Ito ginagamit natin for defense. At kahit sa panahon po na yun, kaharian pa, okay, mga bayan-bayan pa, alam po natin, no, sa history, meron talaga silang napapaikutang mga pader, at pagkatapos may main gate sila, patitibayan ng todo po yan, para depensa nila sa sino mang aataking kalaban. So, ang gate, ginagamit pang-depensa sa sino mang aatake sa atin. Pero tinan niyo po, habang pinag-aaralan ko itong talata po na to, actually narinig ko din po ito at naging malaking pagpapala sa pag-aaral din sa salita ng Diyos. Oo nga, sabi ko, iba pala. Ngayon, sabi po dito ng salita ng Diyos, kaninong gate ang hindi makapananaig sa iglesia ng ating Panginoon? Ang sabi po dito, even the gates of hell cannot prevail. So yung pong pintuan o tarangkahan ng impyerno, ang sinasabi dito na dumidepensa, okay? Na dumidepensa, pero sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, kahit na ang pintuan ng Hades o ng impyerno hindi makapananaig sa iglesia ko. Hindi makapananaig ang pintuan ng impyerno sa iglesia ko. Pag inisip po natin yon, kung ganon, ang dumidepensa dito ay ang impyerno. At ang umaatake dito ay ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. No? Maliwanag po, sabi niya, I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. It cannot overcome. Sabi po yan, maliwanag po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon dito, na ang church natin, ng ating Panginoon Jesucristo, ang siya pong umaabante, nag-a-advance para atakihin ang gawa ng kaaway o ang pintuan ng impyerno, habang ang impyerno naman ay panay ang depensa, sapagkat makapangyarihan ang iglesia ng ating Panginoon. Ang church daw po ay sobrang makapangyarihan, ano pat kahit anong gawing depensa ng kaaway, ng impyerno, hindi magtatagumpay.
Pero alam niyo po, habang pinag-aaralan nga natin, no? Pero minsan, nakikita natin, parang baligtad na ang mga tao na nakakilala kay Kristo bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas, parang it's the other way around. Na tayo po, sa halip na tayo po yung umaatake sa gawa ng kaaway, mga pandaraya ng kaaway, panggugulo sa isip natin, kabalisahan, takot, pangamba, at kung ano-ano pa na alam naman po natin talaga, aring gawa din to ng kaaway upang tayo ibagsak. Ang nangyayari po ngayon, tayo mga tao po yung parang nakakilala kay Kristo, yung parang depensa lang ng depensa, na tinatago natin ang katawan natin sa mga hampas ng kaaway, sa mga bira sa atin, na mga pagsubok at problema, sa hampas na mga kung ano-anong nangyayaring negatibo sa ating buhay. Gagawin natin dyan, depensa dito, depensa dito, depensa sa mukha natin. Alam niyo mga kapatid, kahit sa boxing, wala pong nananalong boksingerong puro depensa lang. Habang panay ang depensa mo, sige, nadepensahan mo yung mukha mo, nadepensahan mo yung tiyan mo. Pero habang ikaw panay ang depensa, panay naman ang dagdag ng puntos ng kalaban. Sa dulo, pag nagbilangan na, wala kang ginawa, kundi dumepensa, talo ka sapagkat pumuntos ng pumuntos ang kaaway laban sa'yo. Habang dumidepensa ka, atake naman ang atake ang kaaway. At alam niyo po, na-imagine ko lang, di ba, nadepensan mo mukha mo, maya-maya sinuntok ka sa tiyan, sinuntok ka sa likod, sinuntok ka kabi-kabilan. Wala na, hanggang sa ikaw ay nakahiga na, nakalugmok na, pinagsisisipa ka na, wala ka pa rin ginawa kundi takpan lang ng takpan ng katawan mo. Kapatid, na-imagine ba natin, walang mananalo sa ganitong laban. Pero, eto lang po, nakita ko lang, no? Sa halip na sabi ng salita ng Diyos, ang church ko ang siyang magtatagumpay. Ang church ko ang umaatake sa lahat ng gawa ng kaaway, pandaraya ng kaaway, gawa ng kaaway. Sabi niya, tayo daw po yun eh. Tayo yung umaatake. Pero kabaligtaran ang nakikita po natin at nararanasan na madalas po tayong mga tao at maging mga Kristiyano. Tayo po yung takot na takot, alalang-alala, nasisiraan na ng loob. Tayo po yung depensa dito, depensa doon. Pero pagkatapos, unti-unti makikita mo, desperado na ang buhay, natatakot na tayo, hindi na natin alam ang ating gagawin. Sa simula ng laban, parang okay pa, pero habang tumatagal, inisip natin, kaya ko pa ba? Kaya ko pa bang magpatuloy? Kaya ko pa ba kung magtatagal to? Anong mangyayari sa akin kung ganito ang mangyayari sa paligid ko? Anong mangyayari sa pamilya ko? So, bandang huli po, kakadepensa natin, kakaroon tayo ng mga depression, natatakot na tayo, nalulungkot na tayo, at nadidepress na nga po tayo dahil sa nakikita nating nangyayari sa panahon po natin. Speaking of depression, pero kung sinabi si Lily Singh, sabi ni Lily Singh, a big part of depression is feeling really lonely even if you're in a room full of 1 million people. Alam mo, tipong pakiramdam mo dahil sa dami yata ng pinagdaraanan mo, na pakiramdam mo, ikaw lang ang nabibiktima. Pakiramdam mo daw kahit maraming tao sa paligid mo, nag-iisa ka lang. And that is depression. Hirap na hirap tayo sa buhay po na to. At may sinabi din po si Joyce Meyer. Sabi niya, depression begins with disappointments. Yung mga bagay na naasahan natin, di nangyari. When disappointment festers in our soul, it leads to discouragement. At tuloy-tuloy na po yan. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya nga kahit mananampalataya minsan, makikita mo, pagdating ng pagsubok, pagdating ng problema, lalo na nga po ngayon sa panahon po natin, kakaroon tayo ng mga depression, disappointments, kala ko ganito, at minsan pati pa ang Diyos, nadadamay pa natin, kala ko ba anak ako ng Diyos? Kala ko ba mabait ang Diyos? Kala ko ba nagpapagaling ang Diyos? Alam niyo po, maraming tanong na hindi talaga natin masasagot sa ngayon. Pero ito na nga po, habang tayo nagpapatuloy sa ganitong kaisipan, di natin napapansin, unti-unti na tayong nadadaig ng kaaway, nababaligtad ang laban, na ang laban dapat tayong anak ng Diyos ang umaatake sa gawa ng kaaway,
buhay, biglang-bigla nababaligtad po ang kwento, ang demonyo, ang diablo, ang problema, ang pagsubok, ang mga alalahanin sa buhay na to, ang unti-unting bumibelta at inaatake po tayo habang dumidepensa po tayo. Pero yung ba sinabi ng salita ng Diyos? Sabi ni Kristo, I will build my church. And even the gates of hell cannot prevail against it. Hindi daw magtatagumpay, maging gawa ng kaaway sa buhay natin. Anyway, sino ba po yung church? Ang church po natin, hindi po yung building, hindi po yung pagandahan o maliit man, malaki man, building yan. Hindi po itong sinasabi nating Church of the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos, nung sinabi niya kay Pedro, sabi ni Pedro, ikaw pang Kristo, ikaw ang Mesyas, ikaw ang tagapagligtas. Sabi niya, dahil sa sinabi mo na yan, sa ibabaw ng batong ito, yung katotohanan ng sinasabi mo, sinasabi ko sa itatayo ko ang iglesia ko. Meaning, sa sino mang nananampalatayan, si Kristo ang kanyang Panginoon, si Kristo ang kanyang tagapagligtas, si Kristo ang anak ng buhay na Diyos. Ang sabi niya, ikaw ay iglesia ng Panginoon. Bahagi ka ng iglesia ng Panginoon. Bahagi ka ng katawan ng ating Panginoong si Kristo. At sabi niya, kung ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo, bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Kristo, ang sabi niya, hindi makapananaig sa iyo ang gawa ng kaaway. Sabi ng salita ng Diyos. Hallelujah! Alam niyo po yung depression na to, tingnan ko po yung meaning nito, no? Sa WebMD, sa health.com, ang sabi nito, depression is an illness that involves the body, the mood, and the thoughts. And that affects the way a person eats, sleeps, feels about himself or herself, and thinks about things. Sabi po nila, sakit daw ng katawan, sakit daw ng damdamin, sakit daw ng kaisipan. Although sa unang isip ko, sabi ko, ang alam ko, ang sakit na sinasabi ay sakit lang ng katawan natin, pwede sa isip. Pero, sabi po dito, it's way beyond just physical sickness or illness. This depression is not the same as a passing blue mood. It's not a sign of personal weakness or a condition that can be wished away. Yung lilipas din, wala lang to. People with depression cannot merely pull themselves together and get better. Without treatment, symptoms can last for weeks, months, or years. Depression lang po pinag-usapan natin dyan. At sabi po dito, the signs and symptoms of depression include loss of interest in activities that were once interesting or enjoyable, a persistently sad, anxious, or empty mood, feelings of hopelessness, pessimism, guilt, worthlessness, helplessness, social withdrawal, unusual fatigue, low energy level, a feeling of being slowed down, sleep disturbance, insomnia, early morning awakening or oversleeping, trouble concentrating, remembering, or making decisions. Bago pa magpatuloy, hindi po ba itong mga binabanggit natin, itong sintomas ng depression, parang hindi lang talaga sakit na physical. Naniniwala ko, it's way beyond physical illness. It's deeper than physical illness. If I may say, it's a spiritual sickness, illness. At naniniwala po ako sa mga tao talaga na nananampalataya kay Kristo. Lord, ikaw ang tagapagligtas ko. Ikaw ang Mesyas ko. Ikaw ang anak ng Diyos. Parang hindi bagay ang salitang depressed tayo. Sa panahon po na ito na nangyayari ito sa ating buhay. Sapagkat ang mga binanggit ko po na ito na sintomas ng depression ay hindi dapat nakikita sa anak ng Diyos na nananampalatayang si Kristo ang kanyang Panginoon at si Kristo ang kanyang tagapagligtas at si Kristo ang anak ng buhay na Diyos. Sapagkat bilang mananampalataya ni Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos ng ating Panginoong Hesus, mananagumpay ka at hindi makapanalig sa iyo ang gawa ng kaaway. Hallelujah! Praise the Lord! Sapagkat sa pamamagitan po nito, ay makikita natin ang biyaya ng Panginoon. Ulitin po, sabi ng ating Panginoon dito, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.
brother, sister, sino ka man na tinanggap mo na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang sabi niya, ikaw ay bahagi ng kanyang iglesia. At ang iglesyang niya na bahagi ka, hindi makapananaig ang gawa ng kaaway laban po dito. Naniniwala po ako, habang pinag-aaralan ko ito ulit, no, habang lumilipas sa mga araw, sabi ko, Lord God, hayaan mo Panginoon ang mga salita magbibigay ng kalakasan. At sabi ko po dito, bilang mga mananampalataya, wow, it's a big privilege. Isang napakalaking pribileyo ang maging bahagi ng iglesia ng Panginoon. Ang iglesia, isang lupon ng mga taong nanampalataya kay Kristo bilang Panginoon niya at sariling tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, kung nananampalataya kang ako ang Kristo, akong tagapagligtas, sabi niya, kahit gawa ng kaaway, hindi makapananaig sa iyo. Well, mga kapatid, this Church of Christ is so powerful that nothing, absolutely nothing can defeat her. The Church of Christ. Ang iglesia ito ng Panginoon, nothing can destroy her, nothing can eliminate her, nothing can erase her. Dito sa lupa na ito, walang anumang pwedeng bumura, walang anumang pwedeng tumalo, walang anumang pwedeng dumaig sa iglesia ng ating Panginoong si Kristo kung saan ikaw ay bahagi nito kung nananampalataya ka sa Kanya. Purihin po ang ating Panginoon. So, bakit? Bakit po kaya ganun na lang ang kapangyarihan ng church na to? Na wala daw makapananaig kahit yung pintuan ng impyerno, hindi makapananaig. Mabilis po. Jesus, why? Jesus is the cornerstone of this church. Siya po yung, sa Tagalog, panulukang bato, cornerstone. Bakit nagtatagumpay ang church na to? Bakit magtatagumpay ang church na to? Bakit mananatiling nagtatagumpay ang church na to? Because number one, Jesus is the cornerstone. 1 Peter chapter 2 verse 7. Now to you who believe, sa sinong mananampalataya, this stone is precious. But to those who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Siya po yung cornerstone nitong church na to. Siya po yung batong pundasyon na pinagtayuan ng church po na to. So if Jesus is the cornerstone, kung siya po yung cornerstone ng church po na to, napakasarap pong isipin. Ibig sabihin, kung si Kristo talaga ang batong panulukan ng church na to, hindi talaga tumadadaig ng kahit ano, hindi tumatatalo ng kahit ano, hindi ito mabubura ng kahit ano sa panahon man po natin o sa panahon pang darating, sapagkat si Kristo mismo ang chief cornerstone. At alam po natin, sa kay Kristo, walang imposible. Number two, because Jesus is the head. Siya po yung ulo ng church. May sinabi po sa Ephesians 5:23, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church. Siya daw po yung ulo ng church na to. Siya yung pinuno ng church po na to. Kapatid, kung pinuno natin o ulo natin si Kristo, tandaan nyo, hindi papayag itong ulo na to, itong head of the church na to, na si Jesus Christ, na madaig ang church niya. Tandaan po natin yan. Sabi ng salita po ng Diyos, siya po ang talagang nagbigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay sa anumang nangyayari sa ating mga buhay. Actually, tinatawag din po siyang, He is the groom. The church is the bride. Maraming beses po sa book of the Gospels, laging binabanggit ni Jesus Christ. Ang church ay ang bride, ang kanyang katipan. At pagkatapos siya, lagi niyang sinasabi, siya yung groom, the bridegroom. At alam niyo mga kapatid, sabi niya, ako yung nobyo, at ang church na to, nobya ko. Kapatid, naisip niyo po ba yung love story po na yun, nang sabi ng salita ng Diyos, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia, nagawa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang katipan, ang iglesia. Sabi niya, ganun niya kamahal ang church po na to. At alam niyo po, habang binabasa ko salita ng Diyos sa Book of Revelation. At ang Book of Revelation po ay isang aklat ng mga mangyayari, aklat ng future things,
prophecies about the future, about the end of days, about the end of times. Alam niyo po, habang binabasa natin ang aklat ng kapahayagan, makikita natin mangyayari ang maraming mangyayari. Signs in heaven, dito sa mundo, makikita natin ang kung ano-anong mangyayari. Babagsak ang mga bansa, babagsak ang mga gobyerno, kakaroon ng iba't ibang mga pangyayari. Sabi ng Revelations, na para bagang katapusan na yata ng mundo. At yung ilan nag-iisip na rin sa atin, ano ba itong nangyayari sa ating panahon? Tayo ba'y papalapit na talaga sa huling mga araw? Well, anyway, ang sabi po ng aklat ng Revelation, dulo na. Revelation chapter 19, nangyari na nangyari, nawala na ang nawala, bumagsak na ang bumagsak, nagulo na ang nagulo, at kung ano na pang nangyari. Pero sa Revelation 19 verse 7, padulo na po ito ng history ng mundo. Sabi ng salita ng Diyos, 19 verse 7, let us rejoice and be glad and give the glory to Him. For the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Ano pa sabi ko kanina, na yung panahon po na mangyayari, magugulo, mawawala ang mawawala, babagsak ang mga babagsak. Sa dulo, ang kwento ng salita po ng Diyos, yung bride ni Jesus Christ, ang church. Sa dulo sabi diyan, at ikakasal itong groom na to, si Jesus Christ, sa kanyang bride, ang church. Ibig pong sabihin, kapatid, sa dulo ng lahat ng kwento na to, nandun pa rin ang church ng ating Panginoong Jesucristo, nagtatagumpay, mananagumpay, at ihaharap niya sa Kanya. Sa mga magulang at kapatid, ito yung kwentong maganda. Alam na po na natin ang dulo ng kwento. Alam na natin ang katapusan ng kwento. Ang isang mananampalatayang bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, ang dulo ng kwento mo, mananagumpay po tayo. Hallelujah! Praise God! Yan pong sinasabi ng salita po ng Diyos. Next, sabi po ng Panginoon, bakit matagumpay itong church na to? Bakit makapangyarihan itong church po na to? Sapagkat, number 3, Jesus said it. Jesus declared it. Sinabi ng Panginoong Jesus, mananagumpay ang church na to. Sinabi niya, hindi makapananaig ang gawa ng kaaway sa church na to. Ito po sabi ng Panginoon sa atin. At napakaganda pong isip. Ulitin ko lang, no? I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Ang sabi ng Panginoon, itatayo ko, church ko, iglesia ko, at ang pintuan ng impyerno hindi makapananaig dito. Wow! Sinabi na ng Panginoon. Dineclare na po niya sa atin na ang church niya ay mananagumpay. Dineclare na niya po sa atin, pinahayag na ng Panginoon, sinabi na ng kanyang labi, ang church na to mananagumpay. Matibay ito. Ito ang matitira hanggang dulo. Sapagkat sinabi po ng Lucas 21 verse 33, Luke 21 verse 33, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay mananatili magpakailanman. Wow! Yan po sinabi sa atin ng salita ng Diyos. Si Kristo mismo ang nagsabi. Sabi niya, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ano yung words niya? Isa sa words niya, I will build my church, and the gates of hell cannot prevail against it. Ito po yung isa sa sinabi ng Panginoon. Meron pa po isang sinabi. Sabi niya, for truly I tell you, Matthew 5:18, I tell you, sabi niya, until heaven and earth disappear. Wala daw lahat. Not the smallest letter, not the least stroke of a pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished. Mga magulang at kapatid, bakit po tayo magtatagumpay? Sapagkat si Kristo po ang nagsabi na talaga sa atin na ang church na tinatag niya ay mananagumpay at hindi makakagawa ang kaaway. Tandaan niyo po, siya po ang batong panulukan ng church na to, kaya matatag. Siya po ang ulo ng church na to. Siya yung nobyo
ng church po na to. Siya po yung nagsabing mananagumpay ito. Si Kristo po hindi sinungaling. Ang sinabi niya ay sinabi po niya. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon, sa mga magulang at kapatid. Ano mang nangyayari po sa paligid po natin, sa panahon po natin na to. Ano man ang nakikita nating nangyayari sa panahon po natin ngayon, para bang magpapabagsak sa atin, magbibigay ng takot at pangamba, para bang nililiglig tayo, parang inuuga tayo. Naalala ko po nung magsimula po ang 2020. This is my first message about shaking. And little did I know, wala po akong ka-idea-idea na pupunta tayo sa ganitong panahon sa mundo natin. Na lalaganap itong virus na to na magpapasara ng maraming kumpanya, negosyo, at kung ano-ano pa, magpapatigil ng lahat. Sa unang linggo po na yun ay naibahagi ko yung sinabi po ng salita po ng Diyos sa Hebrews 12:26-29. Sabi po niya dito, at that time, His voice shook the earth. But now He has promised, yet once more, I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made in order that the things that cannot be shaken may remain. Sabi po ng salita ng Diyos, kung sa Tagalog sabi niya, dahil sa kanyang tinig na yanig noon ng lupa, pinangako niya ngayon, minsan ko pang yayanigin, hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit, at ang mga salitang minsan pa, ay maliwanag na nagsasabing, aalisin ang mga lilikhang nayayanig. So, kapatid, sabi ko nung first Sunday na yun ng January, talaga pong may dumarating na pagliliglig, at may darating pang pagliliglig. There will be shaking. Marami pang mangyayaring pagliliglig sa buhay natin. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, habang nagpapatuloy tayo sa buhay na to, things will come, things will happen, there will be shaking, pagliliglig, pag-uuga. At pag sinabing pagliliglig, sabi ng salita ng Diyos, para yung mga babagsak, yung naliliglig, maliliglig, yung malalaglag talaga, pag nililiglig na po tayo. Sabi niya, parang lahat ng pwedeng mayayanig talaga. Ang mga bagay na hindi mananatili ay babagsak, malalaglag. At ang sabi po ng salita po ng Diyos dito, eto na nga po, di ba parang nangyayari sa atin? Parang niliglig talaga ang mundo eh. Niliglig ang governments, kingdoms, systems, lahat na lang ng larangan, fields, no? Lahat na lang talaga, niliglig po talaga eh. At nakita natin talaga na marami sa atin apektado talaga, buong mundo apektado. Pero ito po, masarap pong tingnan o pakinggan. Sabi niya, pagkatapos ng pagliliglig na to at mangyayari naman talaga, sabi niya, therefore, ito maganda eh, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Hallelujah! Sabi po dito sa salita ng Diyos, magkakaroon talaga ng pagliliglig, maraming pag-uga, maraming pagsubok, matitinding pagsubok ang darating. Pero sabi niya, ang mayayanig, ang malalaglag talaga. Pero sabi niya, therefore, kaya nga, sabi niya, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Wow! Praise God! Sabi po dito, kaya nga magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig kailanpaman. Salamat sa Diyos! This kingdom of God, sabi ng salita ng Diyos, it cannot be shaken. Kaya nga po, isang matalinong bagay na pumanig ka lang sa isang lugar na hindi matitinag. Pumanig ka lang sa isang lugar na hindi magigiba. At nakita natin, nagigiba ang lahat. Governments, bumabagsak, they rise and they fall. Empires, they rise and they fall. Lahat ng sistema ng mundo, they rise and they fall. Wala akong maisip na ginawa ng taong hindi natapos, hindi nawala, hindi nabura, gaano man kaganda, gaano man katindi, gaano man ka-powerful, may dulo lagi.
Pero sabi ng salita ng Diyos, magpasalamat tayo sa Diyos. May isa pang hindi natitinag. May isang hindi natitinag. Walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Kaya mga magulang at kapatid, kung matalino tayo, sama na tayo sa kaharian hindi matitinag, hindi magagapi kailanpaman ang kaharian ng Diyos. Ang ating Panginoong Kristo ang tanggapin bilang Panginoon sariling tagapagligtas. Sino mang nananampalataya na si Kristo ang Panginoon sariling tagapagligtas, bahagi ka ng sinasabi niyang iglesia, ang kanyang katawan. So mga magulang at kapatid, thank God in the midst of trials and persecution. Hindi tayo papasalamat na may COVID-19, pero ang sinasabi natin dito, salamat tayo sa Panginoon sapagkat kilala natin siya. Ang buhay natin nasa Kanya. Hawak niya tayo. Di niya tayo pababayaan sa buhay po na to. Mga magulang at kapatid, hayaan niyo salita ng Diyos ang magpalakas sa atin. Kaya sabi po dito, no? Romans chapter 8. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Praise God. What shall we say then to these things? If God be for us, then who can be against us? Eh nga, kung kakampi natin ng Diyos, kasama natin ng Diyos, kung kapanig natin ng Diyos, no? Kung tayo pinasa Kanya, sabi ng salita ng Diyos, sino ang makakalaban sa atin? Hindi po sinabing hindi tayo magkakaproblema. Hindi po sinasabing walang hamon ng buhay. Mayroon po, may hamon talaga sa buhay natin. May kung ano-anong darating pa sa buhay natin. May iba't ibang mga pangyayari hindi natin maintindihan sa buhay natin. Pero sabi ng salita ng Diyos, kung panig natin ang Diyos, kung kakampi natin ang Diyos, kung nasa panig tayo ng Diyos, walang makadadaig sa atin. Purihin po ang ating Panginoon. At sabi po dito, natutuloy ko lang, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapigatian, ang pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, kamatayan. Sabi po ng salita ng Diyos, parang ngayon lang, parang yun nangyayari lang ngayon. Sabi, kahirapan, kagutuman, kaguluhan, kamatayan. Sabi ng salita ng Diyos, hindi lahat ng mga ito tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong walang makapag-iwalay sa atin sa kanyang pag-ibig kahit ang kamatayan. Sabi po dito, kahit ang buhay, ang mga anghel, ang pamunuan o mga kapangyarihan, sa kasalukuyan, hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman o alimang nilalang ay hindi makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sa Diyos sapagkat ang sabi niya dito, si Kristo, kasama natin siya. Siya ngayon nagbigay ng buhay para sa atin. So dahil sa pag-ibig niya na yan, higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi ba sinabi nga ni Kristo, hindi tayo madadaig ng kahit ano pa man sa buhay na to. Gusto ko po yung message version dito sa part na to ng Bible. Gusto ko lang basahin. Sabi niya, so what do you think? With God on our side like this, how can we lose? If God didn't hesitate to put everything on the line for us. Ibinigay lahat ng Diyos. Tinaya niya lahat. Sabi niya, if God didn't hesitate to put everything on the line for us, embracing our condition and exposing Himself to the worst by sending His own Son, is there anything else He wouldn't gladly, freely do for us? Wow! Salamat sa Panginoon. Sabi niya, tinanggap niya nga tayo kung sino tayo, kung ano yung sitwasyon niya natin sa buhay na to, kung ano yung kondisyon niya sa buhay na to. Sinabi niya, tinanggap niya tayo kahit ano pa man tayo. Sabi niya, sa salita ng Diyos, at namatay si Kristo para sa atin. So sabi niya, is there anything else He wouldn't gladly and freely do for us? At ang kasunod po, and who would dare
entangle with God by messing with one of God's chosen. Sino daw pong makikialam? Sino maglalakas loob na makialam sa mga pinili ng Diyos? Who would dare even to point a finger? The one who died for us, who was raised to life for us, is in the presence of God at this very moment, sticking up for us. Sabi ng salita ng Diyos. Sino maglalakas loob na makialam sa mga pinili ng Diyos? Sino ang magtuturo man lang ng daliri sa mga anak ng Diyos? Si Kristo namatay para sa atin, buhay ngayon, at nakaupo sa tabi ng Diyos at naninindigan para sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. So anuman ang pinagdaraanan po natin sa buhay na to, anuman ang mga kung ano pang nangyayari sa atin, ang sarap isipin, no? Sabi niya, walang pwedeng mag-point ng finger sa mga anak ng Diyos na pinili niya. Si Kristo nga ay namatay para sa kanila at ngayon buhay kasama ng Diyos. Do you think anyone is going to be able to drive a wedge between us and Christ's love to us? There's no way. Not trouble, not hard times, not hatred, not hunger, not homelessness, not bullying, threats, not backstabbing. Sabi po dito, none of these phases us because Jesus loves us. Sobrang mahal ng Diyos ang kanyang church. Namatay siya para sa atin. I am absolutely convinced that nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus, our Master, has embraced us. Praise God! Praise God! Wala daw kung makapaghiwalay talaga sa atin, wala makapaglalagay ng pagitan sa atin at sa pag-ibig ng Diyos. So kapatid, sa panahon po natin na to, isa sa benepisyo na makilala mo si Kristo ay ang magtagumpay tayo. Sapagkat ang pagtatagumpay ay ipinangako niya sa sino mang nananampalataya na siya ang Kristo, siya ang tagapagligtas ng buhay niya. Sa bawat sa pusa atin, sa pagwawakas, only in knowing Christ, there is victory. Only in giving yourself to Christ, there is victory. Only in obeying Christ, there is victory. Only in serving God, there is victory. Salamat sa Diyos. Sa araw po na to, sa panahon na to ng pandemic, kaya ba natin magtagumpay? Kaya ba nating pagkatapos ng lahat ng ito, we will still rise as victorious as ever? Pwede po. Kung si Kristo ang ating Panginoon, sinasamahan niya tayo. Ang pangako niya, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. May pangako siya ng pananagumpay sa sino man si Kristo ang ginawang Panginoon at tagapagligtas. Hayaan niyo po na sa oras po na ito, dumulog ulit tayo sa Panginoon. Pasalamatan natin siya sapagkat ibinigay ng Ama ang kanyang anak, si Kristo. At dahil kay Kristo, pwede tayong magtagumpay. At alam ko po ng pananagumpay po na to ay hindi lang sa buhay na to. Yes, physically, presently, right now, habang tayo nabubuhay, may pananagumpay. Pero mayroon pa pong higit pa doon. Even after this life, mayroon pong victory para sa mga mananampalataya ni Kristo. We are secure, we are saved, sapagkat nanampalataya ng si Kristo ang Panginoon.
Maluwalhad po sinasabi ng salita ng Diyos, hindi na hahatulang mapahamak ang sinumang nanampalataya kay Kristo. If you are watching right now, takot ka sa buhay na to, nag-aalala ka, narinig mo, may paraan pala ng pananagumpay ang makilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Dinig ko po na tayong manalangin. Tanggapin mo siya sa puso mo. Kahit nandyan ka sa bahay, sa kwarto, mananalangin tayo sa Panginoon. Samahan niyo po ako. Pikit tayo, yumuko at pumikit tayo. At mula sa puso mo, sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ang Mesyas, tagapagligtas ko. Ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Tinatanggap ko ang dakilang pagmamahal mo. Mula ngayon, kinikilala kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng buhay ko. Salamat, narinig ko, kung ako'y nananampalataya sa iyo, ako'y nagiging bahagi ng iglesia mo, ng kalupunan ng mga taong mananagumpay. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagpapatawad. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aking Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung ang panalangin po na yun ay ginawa niyo galing sa puso, aniniwala po ako, pinatawad tayo ng Panginoon sa lahat ng kasalanan natin. At ngayon sa puso natin, nananahan ang ating Panginoong Hesukristo. At hayaan niyo pong maranasan mula ngayon ang katagumpayan ng buhay na ito. Wala kahit ano ang makakadaig sa mga anak ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. At sa oras din po na to, ay gagawin po natin yung lagi natin ginagawa sa church natin, church family, ang ating pong Holy Communion. At gagawin po natin to sa mga kani-kaniyang mga bahay. Get ready, head of the family, ikaw man ang tatay o ikaw yung nanay na head ng family po ngayon o sino man ngayon ang senior sa bawat pamilya. Papangunahan niyo po, pangunahan ko kayo dito at pagkatapos sabay-sabay po tayo. Tandaan po natin, ito pong Holy Communion ay nagpapaalala sa atin, may Kristong nagmahal, may Kristong nagbigay ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia. And once again, we are reminded that His body is broken for us. Na siya po'y nahirapan, nasugatan, nabugbog, napako sa krus para sa atin, sapagkat mahal niya po ang bawat isa sa atin. Kaya niyo pong pangunahan ko pang bawat isa. At mula po dito ay gawin po natin to sa ating mga kani-kanyang tahanan. Tapos natin po ang tinapay, simbolo po ng katawan ng ating Panginoon Kristo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon nang gabing siya'y pagkanulo, siya'y lumampot ng tinapay, nagpasalamat, pinagpira-paros ito, at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Pasalamatan po natin sa sandali. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Nabugbog ka, nahirapan, nasugatan, ipinako sa krus para sa amin. Upang hindi na kami hatulan, upang hindi na kami parusahan. Salamat din po sapagkat sa mga latay at sugat ni Jesus, inaangkin namin, kami pinagaling mo na. Lord, sa oras na to, amin din pong idinideklara, ang kagalingan mo ay dumaloy kahit sa mga ospital, sa mga bahay-bahay, Panginoon, na ngayon ay may karamdaman kahit pa ang COVID-19. In the name of Jesus, let your healing power flow. Angkin namin ang kagalingan mo, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat, Panginoon. Sabay-sabay po natin kainin. Tapos
Iligtas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Gayun din naman, matapos maghapunan, hinawakan niyang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan, pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinom niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, pinapahayag niyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Panginoon, salamat sapagkat dahil sa dugo mo, pinatawad ang aming kasalanan. Dahil sa dugo mo, wala na kami sa ilalim ng sumpa, sakit man o karamdaman. Dahil sa dugo mo, walang magagawa sa amin ang kaaway. Salamat po at hayaang lumakad kami sa mundong ito bilang mga pinatawad mo. Salamat po. Salamat po. Praise God. Salamat po sa Panginoon sa umaga po na to, sapagkat inaangking ko ang pagpapala po ng Diyos ay nakaabot sa bawat tahanan, sa sino mang taong nakinig po ng salita po ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. At bilang kaunti pong announcement para po sa atin, every day, meron po tayong daily devotionals. It's just a 10 to 15 minute of devotionals every day, every single day. Ang ating po mga kapastoran ay isa-isa pong nagbabahagi sa atin ng kalakasan bawat umaga, 7:30 in the morning. Kaya po, sa simula pa lang ng araw po natin, may kalakasan na tayong pwedeng baunin para po sa maghapon, ano man ang hamon ng buhay, meron tayong pangakong pwedeng angkinin. Tanda po natin, ang pangako ni Kristo ay laging tapat. Mangyayari po ito sa sino mang umaangkin po nito. Every day po, 7:30 in the morning, mayroon po tayong daily devotionals. Wednesday evening po, alas 8 naman, sabay-sabay po tayong nananalangin. Prayer meeting po natin to na ngayon ay gagawin nating family altar sa bawat bahay, sa bawat tahanan po natin. Ipunin natin ang ating mga anak, ating pamilya, lahat ng relatives natin na nasa loob ng bahay po na yon, at sabay-sabay po tayo bilang isang church. Mananalangin sa Panginoon, dudulog sa Panginoon ng kahabagan niya at tapusin na ito pong epidemya o pandemic na to na nangyayari sa ating pong buhay sa panahon po natin. Naniniwala po tayo, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kaya tuloy-tuloy po tayong aasa na may gagawin ng Diyos sa buhay po natin. At patuloy aangkin natin ang pananagumpay sa bawat isa po sa atin. Hayaan niyo pong wakasan natin to sa panalangin sa umaga po na to. Tayo pong lahat ay minsan Panginoon ko. Ama, salamat po ng marami sapagkat naangkin ko may ginawa ka na naman. Pinagpala mo na naman ang iyong mga anak. Pinalakas mo na naman ang iyong mga anak. Sinamahan mo na naman ang iyong mga anak. At ang mga pangako mo, babakunin namin, O Diyos, bawat araw. Sa tuwing darating ang takot, pangamba, mga atake ng kaaway sa amin, maalala namin, kami, Panginoon, ay ginawa mong mananampalataya at walang makadadaig sa iyong mga anak. Salamat po, O Diyos, sapagkat hindi mo kami nilikha para lamang dumepensa sa buhay na to. Sa halip kami yung umaatake sa gawa ng kaaway sapagkat mananagumpay kami. At ang pangako mo, hindi makapananaig kahit patarangkahan ng impyerno. Salamat po, Panginoon. Sa oras po na to, tinataas ko sa iyo ang aming buong bansa. Ang aming pong Pangulo, bigyan mo ng talino pa, higit pa. Salamat sa kanyang pusong ama. Salamat sa kanyang pagmamahal. At dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo siyang bigyan ng lakas, kalusugan, kaalaman, upang buong tagumpay po niyang mapangunahan ang buong bansa sa ganito pong krisis na nangyayari sa aming kapanahunan. Salamat po mula sa Kanya hanggang sa pinakamababang lingkod ng aming mga barangay. Samahan mo, pagpalain mo po sila. Salamat po Diyos sa aming mga frontliners. Lord, mga doktor namin, nurses namin, nasa ospital, sundalo, kapulisan, barangay tanod, lahat Lord ng nagtutulong-tulong upang kami po'y ingatan. Maging yung mga taong nasa deliveries ng mga essential goods, basic needs ng tao, ginagawa nila to upang kami ay matulungan. Salamat po sa kanila, ingatan mo sila, huwag mo silang pababayaan at patuloy mo silang lukuban ng iyong dugo upang walang magawa
ang kaaway sa kanilang buhay. Salamat po, Ama, sa bawat isa. Salamat po sa mga kapatirang nakinig, nanood sa oras po na to. Kaya niyo po na minsan pa, taas po natin ang ating mga kamay mula dito. Tanggapin niyo po ang bendisyon ng Panginoon. At ang walang hanggang pag-ibig ng ating Ama, ang walang hanggang pagliligtas ng Panginoon, ang walang hanggang pakikisama ng Espiritu ng Diyos, sumaatin mula ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon. Muli po, ito po yung Pastor, Sir Paul Gutierrez. God bless everyone.